I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. Point is, the voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? The law is supposed to protect the people. What we are asking is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money at meron pong prosesong sinusunod tayo. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. My only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public. Senator Padilla is recognized. Alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung Barm Law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po, marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin? Dahil yun ang boses nila, yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Katulad ng mga katutubo na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas. Ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin din isipin. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, just last point, hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun Parang you're comparing apples to oranges.